Bakit mo pa siya dinala rito? Hindi mo ba nakikita? Ang dumi-dumi ng hitsura ng asawa mo, Kenichi. Ang amoy ng langis at pawis niya ay nakakasira sa hangin ng VIP room na ito. Nakakahiya sa mga doktor. Nakakahiya sa mga nurse. Mukha siyang katulong na ligaw sa ospital na ito. Ang boses na iyon, matalas at puno ng pandidiri, ay nanggaling kay Doña Amalia. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na bahaging narinig ni Trinidad. Ang mas matindi ay ang katahimikan ng kanyang asawang si Kenichi, na nakahiga sa marangyang kama, at ang malanding hagikik ni Sienna na nakaupo sa tabi nito. Tila ba ito ang tunay na asawa at hindi siya? Si Trini ay nakatayo sa pintuan, hingal na hingal. Ang kanyang mga daliri ay nanginghinig pa mula sa 8 oras na walang tigil na paghawak sa telang makapal. Ang kanyang suot na lumang t-shirt ay may mansa ng langis mula sa makinang panahi na kanyang inayos kaninang madaling araw para lamang matapos ang 500 pirasong uniforme. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit niyang hinahawakan ang isang maliit na kahon, isang mamahaling relo. Iyon ang bunga ng 7 buwan niyang pagtitipid, paglakad sa halip na sumakay, at pagpapalipas ng gutom para lamang may maibigay na regalo sa kanilang ika-7 anibersaryo ngayong gabi. Isang madiing sampal ang biglang dumapo sa kanyang pisini, sapat na malakas para mabitawan niya ang maliit na kahon at tumalbog ito sa ilalim ng sofa. Hindi siya nakakilos, hindi rin siya nakasigaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting pag-init ng kanyang mukha at ang tila pagtigil ng pintig ng kanyang puso. Huwag mo kaming tingnan ng ganyan, Trinidad, bulyaw ni Doña Amalia habang dinuduro siya. Akala mo ba ay hindi ko alam? Ang malas mo sa buhay ng anak ko. Kaya inatakay si Kenichi, kaya siya nagkaganito, ay dahil sa bigat ng krus na pinapasa niya sa piling mo. Isang babaeng walang pinag-aralan, walang pera, at walang silbi, kundi ang magmukmok sa harap ng makinang panahi. Tumingin ka sa salamin, kay dumi mo. Yan ba ang ipagmamalaki naming minugang sa harap ng mga sato? Yan ba ang mukhang ihaharap namin sa mga negosyante? Napako ang tingin ni Trini kay Kenichi. Naghahanap siya ng kahit anong senyales ng pagtatanggol. Ngunit ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang ama, ang lalaking pinaglingkuran niya ng parang alipin sa loob ng 7 taon, ay tumingin lamang sa kanya ng may halong pagkayamot. Inabot ni Kenichi ang kamay ni Sienna at hinayaan itong pagsalikop ng kanilang mga daliri sa harap mismo ng kanyang asawa. Sana hindi ka nalang pumunta rito, Trini, malamig na sabi ni Kenichi. Sabi ni Mama, si Sienna ang nagdala sa akin dito. Siya ang nagligtas sa akin, habang ikaw ay abala sa mga basahan mo. Nakaka-stress ka. Hindi mo ba kayang mag-ayos man lang bago ka humarap sa ibang tao? Nakakahiya ka talaga. Parang may milyon-milyong karayom na sabay-sabay na tumusok sa lalamunan ni Trini. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na kaya siya mukhang basahan ay dahil sa pagtatrabaho para mabayaran ang utang ng asawa sa pagsusugal. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, at dahan-dahang nanginig ang kanyang buong katawan. Ang bawat salita ng pamilya Hernandez ay tila isang mabigat na pison na dumudurog sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Sienna na nakangiti ng matagumpay. Ang babaeng iyon ay nakasuot ng seda, mabango, at mukhang kagalang-galang, habang siya ay nanatiling anino sa dilim ng sarili nilang pagsasama. Ang bawat patak ng luha ni Trini ay hindi nagmula sa galit, kundi sa isang napakalalim na pagod. Isang pagod na nagmula sa paniniwalang sapat na ang pag-ibig para mabago ang tadhana. Umalis ka na, utos muli ni Doña Amalia. Ang boses nito ay puno ng lason. Ipadadala ko ang mga gamit mo sa labas ng bahay bukas. Huwag mo nang susubukan pang bumalik sa amin. Hindi namin kailangan ng isang malas na mananahi sa pamilyang ito. Mahiya ka naman sa sarili mo, Trinidad. Kung may natitira ka pang dangal,
Hinding-hindi mo na muling papakita ang mukha mo sa amin. Dahan-dahang tumalikod si Trini. Ang bawat hakbang niya palayo sa kwartong yon ay tila paglakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Hindi niya kinuha ang relong nasa ilalim ng sofa. Iniwan niya yan doon kasama ang 7 taon ng kanyang buhay na itinapon sa basurahan ng mga taong itinuring niyang mundo. Paglabas niya sa hallway ng ospital, ang katahimikan ng paligid ay tila sumisigaw sa kanyang pandinig. Napatigil siya sa harap ng isang malaking salamin sa dulo ng koridor. Doon, nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Magulo ang buhok, may mansa ng uling at langis sa mukha, at ang mga mata ay tila wala ng buhay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Sinusubukang pakiramdaman kung tumitibok pa ba ito. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang lamig ng kawalan. Hanggang kailan mo nga ba hayang tahiin ang isang pusong sadyang, pinunit ng mga taong pinag-alayan mo ng iyong buong buhay? At sa gitna ng pagkadurog na ito, may matitira pa, kaya kahit isang hibla ng sinulid para muli mong buiin ang iyong sarili? Huwag mong ituloy ang pag-akyat sa hagdan, Trinidad. Wala ka ng karapatang tapakan ang bawat baetang ng bahay na ito. Ang mga gamit mo, naroon na sa labas, naghihintay sa iyo sa ilalim ng ulan. Katulad mo, basang-basa at wala ng pakinabang. Ang boses na iyon ni Cherry, ang nakababatang kapatid ni Kenichi, ay sumalubong kay Trini pagkapasok pa lamang niya sa pintuan ng mansion ng mga Hernandez. Kasunod dito ang isang malakas na tunog ng pagsara ng pinto na tila ba tinatapos na nito ang anumang ugnayan niya sa pamilyang 7 taon niyang pinagsilbihan. Nakatayo si Trini sa gitna ng sala, habang ang tubig mula sa kanyang basang damit ay unti-unting pumapatak sa makintab na sahig. Tumingin siya sa paligid. Ang mga kurtinang siya ang nagtahi, ang mga punda ng unan na may burda ng kanyang paghihirap, at ang bawat sulok na kanyang nilinis. Lahat ng ito ay tila naging estranggero sa kanya sa loob lamang ng isang saglit. Chare, parang awa mo na. Mahinang pakiusap ni Trini, ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at pagod. Kukunin ko lang ang maliit na kahon ng aking mga gamit sa pananahe. Iyon lang ang kailangan ko para makapagsimulang muli. Isang mapait na tawa ang pinakawala ni Cherry, habang pababa ito ng hagdan, hawak ang isang basong juice. Simula? Saan ka magsisimula, Trinidad? Sa kalsada? Sa ilalim ng tulay? Alam mo, dapat kang magpasalamat dahil pinatuloy ka namin dito sa loob ng 7 taon, kahit na ang tanging dala mo lang noong pumasok ka ay ang amoy ng kahirapan. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Trini si Nanay Rosa, ang matandang katulong na naging tanging sandigan niya sa bahay na iyon. Nakatayo ang matanda sa kusina, nakayuko at tahimik na lumuluha. Hindi magawang lumapit dahil sa takot kay Doña Amalia na nakatingin mula sa itaas ng veranda. Dahan-dahang lumakad si Trini patungo sa labas, kung saan nakita niya ang isang lumang maleta na sira na ang zipper at ilang mga sako na naglalaman ng kanyang mga damit. Ang telang dinala niya mula sa kanyang probinsya, ang mga sinulid na itinago niya para sa kanyang mga pangarap, ay nakakalat na ngayon sa basang semento. Habang sinisimula niyang pulutin ang kanyang mga gamit sa gitna ng dilim at ambon, lumapit si Nanay Rosa nang mapansin niyang pumasok si Cherry sa loob. Mabilis na isiningit ng matanda ang isang maliit na plastik sa kamay ni Trini. Heto, ihiho. Kaunting tinapay at ang lumang pitaka mo na itinapon nila sa basurahan. Bulong ni Nanay Rosa. Ang boses ay puno ng pait. Umalis ka na rito, Trinidad. Hindi ka nararapat sa lugar na ito. Mas higit ka sa kung paano ka nila ituring. Nang buksan ni Trini ang basang pitaka sa loob ng maliit na silid, sa ilalim ng hagdan na pansamantala niyang naging kanlungan, bago tuluyang umalis, may isang papel na ngalaglag. Ito ay isang lumang liham, kupas na ang tinta at may mga mansa ng luha. Binasa niya ang mga salitang nakasulat doon. Ang huling sulat mula sa kanyang ama, si Don Roberto Sato, na 7 taon niyang tinalikuran
para lamang sumama kay Kenichi. Anak, ang tunay na ginto ay sinusubok sa apoy. Darating ang araw na mauubos ang iyong pasensya at sa araw na yon, tandaan mo na ang pintuan ng ating tahanan ay mananatiling bukas para sa reyna ng mga sato. Nabitawan ni Trini ang papel. Ang bawat salita ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan. 7 taon siyang naging bulag. 7 taon niyang pinaniniwalaan na ang pagtitiis ay tanda ng pag-ibig, habang ang kanyang sariling dangal ay unti-unti nang nilalamon ng mga taong walang ibang alam kundi ang mga api. Hinawakan niya ang kanyang dibdib na tila ba sinusubukan nitong pigilan ang pag-apaw ng emosyon. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila naghuhugas sa lahat ng dumi at sakit na tinanggap niya mula sa pamilya Hernandez. Tumingala siya sa langit. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng takot ay unti-unting nagliyab sa isang bagong uri ng determinasyon. Kung ang pagiging mananahi ang dahilan ng kanilang paghamak sa kanya, gagamitin niya ang bawat karayom at sinulid ng kanyang nakaraan para itahi ang kanilang sariling pagkawasak. Ngunit bago iyon, kailangan niyang harapin ang pinakamahirap na tanong sa kanyang buhay. Mayroon pa nga bang puwang para sa isang anak na nagtaksil sa sariling ama? O ang tanging naghihintay sa kanya sa dulo ng kalsadang ito ay ang mas malalim pang uri ng kalungkutan? Walang mas lalamig pa sa ulan na pumapatak sa balat ng isang taong wala nang babalikan. Habang hinihila ni Trinidad ang kanyang maleta sa kahabaan ng kalsada, ang bawat ikot ng gulong nito sa magaspang na semento ay tila isang piping hiyaw ng kanyang pagdurusa. Ang bawat sasakyang dumadaan at nagwisik ng maruming tubig sa kanyang paanan ay tila paalala ng mundong mabilis na nakakalimot sa mga katulad ng isinantabi na ng tadhana. Huminto siya sa ilalim ng isang waiting shed na tinitirhan na rin ng mga basang karton at amoy ng kalawang. Doon, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga balikat na tila ba pasan-pasan ang buong bigat ng langit. Tumingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga daliring dati ay mabilis humawak sa karayom, ngayon ay nanginginig at namumutla sa tinde ng ginaw. Diyos ko, saan ako magsisimula? Pulong niya sa hangin. Ngunit ang tanging sumagot ay ang dagundong ng kulog mula sa malayo. Binuksan niya ang kanyang maleta para tingnan kung nabasa ang kanyang kaisa-isang kayamanan. Ang makinang panahin na portable, ang tanging bagay na hindi nakuha ng mga Hernandez dahil sa dumi at kalumaan nito. Sa tabi nito, nagdiningning sa dilim ang maliit na piraso ng papel na ibinigay ni Nanay Rosa. Isang address ng isang maliit na paupahan sa Tondo, sa isang lugar na malayo sa kintab ng Makati, ngunit malapit sa realidad ng mga taong lumalaban para sa bawat sentimo. Matapos ang 2 oras na paglalakad at pagsakay sa jeep na punong-puno ng mga taong pagod din mula sa trabaho, narating ni Trini ang isang makipot na eskinita. Ang amoy ng tuyo at sabon ay humahalo sa halumigmig ng gabi. Ang paupahang nakita niya ay isang maliit na kwarto, sapat lamang para sa kanyang makina, at isang manipis na kutsyon. Ngunit para sa kanya, ito ang kanyang naging kuta laban sa malupit na gabi. Inilabas niya ang tinapay na ibinigay ni Nanay Rosa. Habang kinakagat ang nanunuyong tinapay, ang kanyang paningin ay napako sa isang lumang telebisyon sa labas ng pintuan ng kanyang kapitbahay. Doon, sa balita, nakita niya ang muka ni Kenichi. Mukhang maayos, nakasuot ng mamahaling barong at nakangiti sa tabi ni Sienna habang inanunsyo ang isang bagong proyekto ng pamilya Hernandez kasama ang Sato Group. Nagpapasalamat ako sa suporta ng mga taong tunay na naniniwala sa akin, sabi ni Kenichi sa interview, habang ang kanyang braso ay nakapulupot sa bewang ni Sienna. Sila ang naging inspirasyon ko para maabot ang tagumpay na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trini. Ang inspirasyong sinasabi ni Kenichi ay ang 7 taon ng kanyang pagpapakuba sa pananahi para lamang hindi mapahiya ang lalaki sa mga kliyente nito. Ang tagumpay na iyon ay tinahi ng kanyang sariling mga luha.
Ngunit na yon, iba na ang nakikinabang sa bunga ng kanyang paghihirap. Dahan-dahan niyang hinaplos ang luma niyang makinang panahi. Ang tunog ng bakal nito ay tila isang pangako. Hindi na siya iiyak para sa isang lalaking hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Kung ang mga Hernandez ay umaasa sa yaman ng mga Sato, hindi nila alam na ang tunay na dugong Sato ay kasalukuyang nagtatago sa isang madilim at masikip na kwarto sa Tondo, naghahanda para sa isang muling pagsilang. Inilabas niya muli ang sulat ng kanyang ama. Sa pagkakataong ito, hindi na lungkot ang nararamdaman niya, kundi isang nagbabagang determinasyon. Papa, patawarin niyo ako kung naging matigas ang ulo ko. Bulong niya habang yakap ang kanyang sarili sa gitna ng malamig na silid. Pero ngayon, babalik ako. Hindi bilang ang mananahi na inapi nila, kundi bilang ang Trinidad na nararapat sa inyong pangalan. Ngunit paano nga ba magsisimulang muli ang isang babaeng? Ang tanging dala ay isang lumang makina at isang pusong puno ng sugat. Sa gitna ng ingay ng lungsod at sa katahimikan ng kanyang pag-iisa, isang plano ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi gagamit ng dahas, kundi ng katalinuhan at pasensya. Minsan, ang pinakamahirap na kalsadang kailangang lalakaran ng isang tao ay ang daan pabalik sa tahanang tinalikuran niya dahil sa maling pag-ibig. Nakatayo si Trinidad sa harap ng matatayag na gintong gate ng mga Sato. Ang mga bakal na may disenyong letrang S na tila naglalakihang mga mata na humuhusga sa kanyang kasalukuyang anyo. Ang kanyang sapatos ay pudpud na. Ang kanyang suot ay isang lumang blusa na kupas na ang kulay. At ang kanyang mga kamay ay puno ng mga kalyo mula sa 7 taong pagpapakaalipin sa pamilya Hernandez. 7 taon na ang nakalilipas nang huli niyang tawirin ang linyang ito. Dala ang mga pangarap na akala niya ay bubuuin ni Kenichi. Ngayon, bumalik siya na tila isang aninong naligaw sa gitna ng sikat ng araw. Sino sila? Ang tanong ng isang pamilyar na boses mula sa intercom. Humigpit ang hawak ni Trini sa strap ng kanyang luma at sirang bag. Si Trinidad ito, Mang Carding. Pakisabi kay Papa, nandito ang anak niya. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Ang tunog lamang ng hanging humahampas sa mga dahon ng mga punong nara sa loob ng bakuran ang naririnig. Pagkalipas ng ilang sandali, dahan-dahang bumukas ang malaking gate. Ang tunog ng mabigat na bakal na gumagasgas sa semento ay tila isang babala na hindi na ito ang dating tahanang iniwan niya. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, bawat hakbang niya ay tila may kasamang mga alaala ng kanyang pagsuway. Naroon ang hardin kung saan siya huling kinausap ng kanyang ama bago siya lumayas. Nakita niya ang matatandang katulong na lumalabas mula sa pintuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at awa habang nakatingin sa kanyang marungis na anyo. Pagpasok niya sa malawak na sala, ang amoy ng mamahaling kahoy at sariwang bulaklak ay sumalubong sa kanya. Isang mundong malayong-layo sa amoy ng tuyo at usok sa tondo. Sa dulo ng silid, nakaupo sa isang selyang gawa sa kamagong ang kanyang ama, si Don Roberto Sato. Ang kanyang buhok ay mas maputi na ngayon, at ang kanyang mukha ay may mga linyang uket ng pait at pangungulila. Hindi kumilos ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa binabasa niyang dyaryo, ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ang nagkanulos sa kanyang nararamdaman. Papa? Ang tanging lumabas sa bibig ni Trini bago siya tuluyang napaluhod sa makintab na sahig. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa marmol, ngunit ang sakit na naramdaman niya ay walang-wala kumpara sa hiya na bumabalot sa kanyang puso. Papa, patawarin niyo po ako, ibinaba ni Don Roberto ang dyaryo. Ang kanyang tingin ay bumaba sa kanyang anak, sa anak na itinuring niyang reyna, ngunit nagpakaalipin sa ibang tao. Nakita niya ang mga sugat sa daliri ni Trini, ang pagkapayat ng kanyang muka, at ang kawalan ng kislap sa mga mata nito. 7 taon Trinidad,
Ang boses ng matanda ay mababa at puno ng otoridad, ngunit may kasamang panginginig ng boses. 7 taon kong hinintay na mabalitaan kung masaya ka ba, kung busog ka ba, o kung tinatrato ka ba ng maayos ng lalaking pinili mo kaysa sa akin. Pero ang balitang natanggap ko ay puro hirap. Nakita kita, Trinidad. Nakita kita noong nakaraang buwan habang naglalakad ka sa palengke dala ang mabibigat na tela habang ang asawa mo ay nasa isang mamahaling restaurant kasamang ibang babae. Napatingala si Trini. Ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Alam niyo po, hindi natutulog ang mga mata ng isang ama, anak. Sagot ni Don Roberto habang dahan-dahang tumatayo. Lumakad siya palapit kay Trini at inabot ang kanyang kamay. Ang kamay na matagal nang nagnanais na yumakap muli sa kanyang kaisa-isang anak. Tumayo ka riyan. Ang isang sato ay hindi lumuluhod sa harap ng sinuman dahil lamang sa pagkakamali. Lumuluhod tayo para kumuha ng lakas na tumayo muli. Nang mahawakan ni Trini ang kamay ng kanyang ama, doon niya naramdaman ang tunay na seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ipinatong niya ang kanyang noo sa likod ng palad ng ama, isang pagmamano na punong-puno ng pagsisisi at pag-asa. Papa, kinuha na lang lahat sa akin, hikbi ni Trini. Ang dangal ko, ang 7 taon ko, pinagmukha nila akong basura. Humigpit ang hawak ni Don Roberto sa balikat ni Trini. Hindi nila kinuha ang lahat, Trinidad. Iniwan mo lang ang korona mo rito sa bahay na ito bago ka umalis. Ngayong bumalik ka na, oras na para isuot mo itong muli. Pero bago iyon, kailangan mong linisin ang iyong sarili. Hindi lang ang dumi sa iyong damit, kundi ang dumi ng kanilang pang-aapi sa iyong isipan. Sa sandaling yon, ang Trinidad na naging alipin ng mga Hernandez ay unti-unting namamatay. At sa bawat paghinga niya, isang bagong Trinidad Sato ang isinisilang. Isang babaeng handang itahi ang isang bukas na hindi na kailanman magiging basahan ng sinuman. Ngunit habang tinitingnan ni Trini ang kanyang sarili sa malaking salamin ng kanilang mansyon, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Sapat na nga ba ang yaman at kapangyarihan para burahin ang bawat latay ng sakit sa kanyang puso? O ang tunay na paghihiganti ay nagsisimula sa isang lihim na hindi pa niya kayang sabihin kahit sa kanyang ama? Hindi na sapat ang tubig at sabon para hugasan ang 7 taon ng dumi ng aking nakaraan. Ngunit habang nakalubog si Trinidad sa mainit na tubig na may bango ng mga sariwang rosas, unti-unting nanunumbalik ang kintab ng kanyang balat na matagal na naitago ng alikabok ng kahirapan. Sa loob ng malawak na banyo ng Mansyong Sato, pinagmasdan ni Trini ang kanyang mga kamay. Ang mga sugat mula sa karayom ay naroon pa rin. Ngunit ang panginginig ng kanyang mga daliri ay napalitan na ng isang malamig na kapayapaan. Sa bawat haplos niya sa kanyang katawan, tila ba tinatanggal niya ang bawat bakas ng paghaplos ni Kenichi at ang bawat sampal ni Doña Amalia. Paglabas niya sa kwarto, isang hanay ng mga mamahaling damit ang naghihintay sa kanya. Isang itim na business suit na gawa sa pinakamahusay na seda ang kanyang pinili. Nang isuot niya ito, ang bawat tahi ng damit ay tila yumayakap sa kanyang bagong katahuhan. Inayos niya ang kanyang buhok, isang malinis na pagkakabon na nagpapakita ng kanyang matatayog na cheekbones at ang talas ng kanyang mga mata. Handa ka na ba, Trinidad? Ang tanong ni Don Roberto nang makita siya sa paanan ng hagdan. Ang boses ng matanda ay puno ng pagmamalaki. Hindi na ang basahan ng mga Hernandez ang nasa harap niya, kundi ang prinsesa ng mga Sato na matagal na niyang hinahanap. Higit pa sa handa, Papa, sagot ni Trini. Ang boses niya ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Magsisimula tayo sa lugar kung saan nila iniisip na sila ang hari. Makalipas ang isang oras, tumigil ang isang itim na limousine sa harap ng matayob na gusali ng Sato Group. Ang mga empleyado sa lobby ay mabilis na nag-ayos ng kanilang mga uniforme. Ang balita tungkol sa pagdating ng isang special advisor mula sa pamilya Sato ay mabilis na kumalat. Ngunit,
Walang sinuman ang nakakaalam kung sino ito. Naglalakad si Trini sa gitna ng labi. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling takong sa makintab na sahig ay tila isang maratsanang bigmaan. Ang bawat hakbang ay may kasamang otoridad. Ang mga gwardiyang dati ay hindi man lang tumitingin sa kanya nang magdala siya ng mga uniforme rito, ay ngayon ay yumuyukod ng mababa sa kanyang harapan. Habang naghihintay ng elevator, bumukas ang pinto nito at lumabas ang dalawang taong huling-huling niyang gustong makita. Sina Kenichi at Sienna. Ang dalawa ay abala sa pagtatawanan. Hawak ni Kenichi ang mga folder ng proyekto na tila ba pag-aari na niya ang buong kumpanya. Napatigil ang mundo ni Trini. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa isang naglalayab na pot. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata at nanatiling nakatayo ng tuwid. Naglakad sina Kenichi at Sienna sa gilid niya. Amoy na amoy ni Trini ang pamilyar na pabango ni Kenichi. Ang pabangong siya pa ang bumili noong nakaraang buwan. Ngunit ang lalaki ay hindi man lang lumingon. Para kay Kenichi, ang babaeng nasa tabi niya sa elevator lobby ay isang mayamang kliyente o isang mahalagang opisyal na hindi niya kayang abutin. Hindi sumagi sa kanyang isip na ang reynang ito ay ang malas na mananahi na itinapon niya sa ulan. Ang ganda ng suot niya, babe! Bulong ni Sienna kay Kenichi habang nilalampasan nila si Trini. Sana magkaroon din ako ng ganyang aura kapag naging vice president ka na. Magkakaroon ka rin yan, Sienna. Konting tiis na lang. Nasa atin na ang corona. Sagot ni Kenichi na may kasamang mapaglarong haplos sa balikat ng babae. Pumasok si Trini sa loob ng elevator. Habang dahan-dahang nagsasara ang mga pinto, nakita niya ang refleksyon ni Kenichi at Sienna sa labas. Ang kanilang mga likod na puno ng kayabangan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Trini. Ang koronang sinasabi mo, Kenichi, ay ang koronang kasalukuyang nakapatong sa ulo ko. Bulong ni Trini sa loob ng tahimik na elevator. Habang umaakyat ang elevator patungo sa pinakamataas na palapag, nararamdaman ni Trini ang bigat ng kapangyarihang hawak niya. Alam niya ang bawat butas sa mga dokumentong hawak ni Kenichi. Alam niya kung paano nagnanakaw ang dalawa sa kumpanya ng kanyang ama. At ngayon, mula sa dilim, sisimula na niyang gupitin ang bawat hibla ng kanilang mga pangarap hanggang sa wala nang matira, kundi ang hubad na katotohanan ng kanilang kataksilan. Nakarating siya sa executive floor. Pagbukas ng pinto, ang sekretarya ni Don Roberto ay agad na tumayo. Welcome, Miss Trinidad. Nakahanda na ang lahat ng mga account records na hinihingi nyo tungkol sa mga Hernandez. Tumingin si Trini sa malawak na tanawin ng lungsod mula sa kanyang bintana. Ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam, kabilang na ang mga Hernandez, na kasalukuyang nagpapakasasa sa nakaw na yaman. Ngunit hindi niya alam, may isang pares ng mga mata na ngayon ay nakamasid sa bawat galaw nila. Isang bagong mukha sa dilim na handang sumingil sa bawat patak ng luhang kanyang ibinuhos. 7 taon akong nagtipid ng bawat sentimo para lamang may maipakain sa pamilyang hindi naman ako itinuring na tao. Pero sa isang pirma ko ngayon, milyon-milyong piso ang itinatapon ko sa apoy ng kanilang sariling kasakiman. Nakatitig si Trinidad sa mga dokumentong nasa kanyang lamesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga wad na pirma at mga overpriced na budget para sa mga ghost projects na isinumitate na Kenichi at Sienna. Sa paningin ng isang ordinaryong accountant, ang mga numerong ito ay mukhang maayos. Ngunit para kay Trini na bihasa sa paghimay ng bawat sentimo noong siya ay naghihirap pa, bawat decimal point ay sumisigaw ng pagnanakaw. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang gold-plated na ballpen. Ang tunog ng pag-alis ng takip nito ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang malaking pagbagsak. Hindi siya nag-atubili. Nilagdaan niya ang bawat dokumento, ang huling pirma na maglalabas ng 50 milyong piso patungo sa isang bitag na siya mismo ang nagdisenyo. Ito na ang huling sinulid na magbubuhol sa inyong lahat.
Bulong niya sa hangin habang pinapanood ang tinta na natutuyo sa papel. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang maranging restaurant, nagbiriwang sina Kenichi at Sienna. Ang tunog ng pag-uumpugan ng kanilang mga baso ng champagne ay tila musika sa kanilang mga tainga. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kayabangan, kampanteng-kampante na nalinlang nila ang Sato Group. Cheers, babe! Inaprubahan na ng silent advisor ang 50 milyon. Wika ni Sienna habang hinahaplos ang kanyang bagong brilyanteng singsing. Sabi ko sa'yo, matanda na si Don Roberto. Hindi na niya napapansin ang mga butas sa sistema. At ang advisor na yon, siguradong isa lang iyong tamad na elitista na hindi marunong tumingin sa detalye. Kapag nakuha na natin ang komisyon sa proyektong ito, bibilhin natin ang penthouse sa Bonifacio Global City. Sagot ni Kenichi na may kasamang mapaglarong ngiti. Hindi ko na kailangang magtiis sa amoy ng sinulid at tila sa bahay. Sa wakas, malaya na ako sa nakakasakal na kahirapan ni Trini. Hindi nila alam, sa mismong sandaling iyon, si Doña Amalia ay kasulukuyang nakikipag-usap sa isang kilalang loan shark sa kanilang probinsya. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinipirmahan ang mga kasulatan ng utang para sa kanyang mga bisyo sa sugal at para mapanatili ang kanyang imahe bilang isang mayamang matrona. Inaasahan niya ang pera ni Kenichi para mabayaran ang lahat ng ito. Hindi niya namamalayan na ang mga ari-ariang ginamit niyang garantiya ay dahan-dahan nang binibili ng isang misteryosong kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Trinidad Sato. Kinabukasan, habang nasa kanyang opisina si Trini, kumatok ang kanyang sekretarya at naglapag ng isang elegante at kulay gintong sobre sa kanyang mesa. Miss Trinidad, dumating po ito mula sa pamilya Hernandez. Imbitasyon po para sa engagement party ni na Mr. Kenichi at Miss Sienna. Ulat ng sekretarya bago tahimik na lumabas ng silid. Dahan-dahang binuksan ni Trini ang sobre. Ang bawat letra ng pangalan ni na Kenichi at Sienna na nakasulat doon ay tila mga lason na pilit pumapasok sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na maiyak, naramdaman niya ang isang malamig at matalim na katuwaan. Ang pagpapakasal nila ay ang perpektong entablado para sa kanyang huling pagpapakita. Hinawakan niya ang imbitasyon at sa isang mabilis na galaw, itinupi niya ito ng maigi hanggang sa maging isang matulis na anggulo. Ang tunog ng pagkapunit ng mamahaling papel ay tila isang paunang abiso ng mga susunod na mangyayari. Engagement party? Wika ni Trini, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang langit ay unti-unti nang nagdidilim. Sige, magpakasaya kayo. Dahil sa gabing yon, hindi ang inyong sumpaan ang maririnig ng buong mundo, kundi ang pagguho ng bawat kasinungalingang itinayo ninyo sa ibabaw ng aking mga luha. May isang misteryosong numero ang biglang nag-flash sa screen ng kanyang personal na cellphone. Isang text message na nagpabilis ng kanyang tibok ng puso. Alam ko kung sino ka, Trinidad. At alam ko kung ano ang ginagawa mo sa kumpanya. Sino ang taong ito na nagtatago sa dilim? At handa na nga ba si Trini na itaya ang lahat, kahit na ang sarili niyang kaligtasan, para lamang matapos ang kanyang sinimulan? Huwag kang lilingon, Trinidad. Baka makita mo ang demonyong matagal mo nang tinatakasan sa sarili mong anino. Ang mensaheng iyon sa kanyang cellphone ay tila isang malamig na haplos ng yelo sa batok ni Trini. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, kung saan ang bango ng mga mamahaling kandila ay dapat sanang nagbibigay ng katahimikan, ang bawat anino sa sulok ng silid ay tila nagkakaroon ng buhay. Ang kanyang mga daliri, na dati ay mabilis at tumpak sa paghawak ng sinulid, ay dahan-dahang nanginig habang maigpit niyang hawak ang mamahaling fountain pen. Lumingon siya sa malaking salamin sa kanyang likuran. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng lino at sutla, ngunit sa likod ng mga matang iyon ay naroon pa rin ang takot ng isang mananahi na sanay na pagtago sa dilim. Ang kabalingtunaan ay narito siya sa itaas ng tagumpay, ngunit ang kanyang nakaraan ay tila isang asong baliw na hindi tumitigil sa pag-alulong. Upang pakalmahin ang kanyang sarili,
Kinuha ni Trini ang isang maliit na piraso ng pulang sinulid mula sa kanyang bag. Isang habit na hindi niya kailanman na itapon. Pinaglaruan niya ito sa kanyang mga daliri. Nararamdaman ang gaspang ng hibla. Ang simpleng bagay na ito ang nagpapaalala sa kanya na siya ay tao pa rin. Hindi lamang isang makina ng paghihigante. Ngunit ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paulit-ulit na tanong. Sino ang nakakaalam ng kanyang lihim? Minabuti ni Trini na lumabas. Nagpahatid siya sa kanyang driver sa lumang distrito kung saan naroon ang mga patahian ng uniporme. Ang lugar kung saan siya nanggaling. Nais niyang makaramdam ng realidad. Nais niyang makita kung ang trap na inilatag niya para kay Sienna ay nagsisimula na ring kumagat sa ibang paraan. Habang nakasuot ng malaking sunglasses at scarf para hindi makilala, nakita niya si Sienna sa tapat ng isang maliit na pabrika. Ang babaeng yon ay nakasuot ng damit na mas mahal pa sa kinikita ng lahat ng mananahi sa loob ng 1 taon. Marahas na iwinawasiwas ni Sienna ang kanyang kamay habang diniduro ang isang matandang babaeng mananahi. Anong klaseng tahi ito? Ang pangit! Ang dumi! Sigaw ni Sienna, ang boses ay pumupunit sa katahimikan ng eskinita. Kaya kayo nananatiling mahirap dahil wala kayong taste. Itapon niyo ang mga basurang ito. Hindi ito tatanggapin sa Sato Group. Ang matandang mananahi ay nakayuko lamang. Ang mga balikat ay nanginginig sa takot at hiya. Nakita ni Trini ang sarili niya sa matandang iyon. Naramdaman niya ang pamilyar na hapdi sa kanyang dibdib. Ang galit na nagmumula sa kawalan ng katarungan. Sa isang sandali, nakalimutan ni Trini ang kanyang disguise. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang sampalin ang kayabangan mula sa mukha ni Sienna. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ang tunay na mananahi ay marunong maghintay hanggang sa matapos ang buong disenyo. Dahan-dahang lumakad si Trini palapit, sapat lang para marinig ang bulungan ng mga tao. Doon, may isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng eskinita. Nakamasid din kay Sienna. At pagkatapos ay lumingon ito sa direksyon ni Trini. Ang mga mata nito ay matalas. Tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Mabilis na tumalikod si Trini at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila mabilis na tibok ng isang tambol. Pagpasok niya sa loob ng limousine, ang kanyang hininga ay kapos. Ang lalaking yon, may kung anong pamilyar sa kanyang tindig. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Sato, sinalubong siya ni Don Roberto sa harden. May problema ba, anak? Namumutla ka. Papa, may nakakakilala sa akin, bulong ni Trini. Ang kanyang boses ay tila isang hibla ng sinulid na malapit ng maputol. May nagmamasid sa bawat galaw ko. Hinawakan ng kanyang ama ang kanyang mga kamay. Sinusubukang ibalik ang init sa kanyang naninginig na katawan. Hayaan mo silang magmasid, Trinidad. Ang mga ibon ay laging nakamasid sa agila. Ngunit hindi nila ito kayang abutin sa itaas. Tandaan mo, ikaw ang may hawak ng gunting. Ikaw ang nagpapasya kung kailan puputulin ang ugnayan. Ngunit ng gabing iyon, habang nakahiga si Trini sa kanyang malambot na kama, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang larawan ang ipinadala. Larawan niya habang nasa eskinita kanina, nakasuot ng sunglasses at scarf. At sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na, "Ang ganda ng suot mong disguise, Mrs. Hernandez." O dapat ko bang sabihing, Miss Sato? Magkita tayo bukas sa lumang simbahan. O ako mismo ang magbibigay ng regalong ito sa engagement party na Kenichi. Nanigas ang buong katawan ni Trini. Ang bawat hebla ng kanyang plano ay tila unti-unting nalalagas. Sino ang misteryosong taong ito na tila alam ang bawat sulok ng kanyang nakaraan at kasalukuyan? At ano ang kailangan nito sa kanya? Habang ang ulan ay nagsisimulang pumatak sa bintana, ang tunog nito ay tila isang babala. Ang sayaw sa gilid ng bangin ay naging mas mapanganib. At sa isang maling hakbang,
baka hindi lang ang kanyang paghiganti ang mahulog, kundi pati na rin ang kanyang muling nabuong buhay. Ang bawat hakbang sa loob ng lumang simbahan ay tila pagbabalik sa isang nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga lamat ng pader ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa dibdib ni Trinidad. Sa gitna ng dilim, tanging ang mga aandap-andap na kandila ang nagbibigay ng liwanag sa mukha ng mga santo na tila ba tahimik na sumasaksi sa kanyang bawat hininga. Isang lalaki ang nakatayo sa dulo ng pews, nakaitim na jacket at nakayuko. Nang marinig nito ang tunog ng takong ni Trini sa lumang sahig, dahan-dahan itong lumingon. Hindi ito isang kaaway, kundi si Santi, ang anak ng matandang mananahing inapi ni Sienna sa eskinita. Huwag kayong matakot, Miss Sato, bulong ni Santi. Ang boses ay puno ng respeto, ngunit may halong pait. Hindi ko balak na ipagkanulo kayo. Nakita ko ang galit sa inyong mga mata noong sakta ni Sienna ang nanay ko. Alam kong hindi kayo ordinaryong mayaman. Alam ko rin ang ginawa ng mga Hernandez sa inyo noong kayo pa ang asawa ni Kenichi. Nakahinga ng maluwag si Trini, ngunit nanatili ang kaba sa kanyang sistema. Anong kailangan mo, Santi? Bakit mo ako tinatakot? Inabot ni Santi ang isang maliit na flash drive. Narito ang mga ebidensya ng mga ilegal na transaksyon ni Kenichi sa labas ng Sato Group. Alam kong napaplano kayo at gusto kong makatulong. Gusto kong makita ang pagbagsak ng mga taong yumuyurak sa dangal ng mga maliliit na tao. Nang makabalik si Trini sa kanyang opisina sa Sato Group, ang gusali ay tahimik na at tanging ang liwanag ng kanyang desk lamp ang nagbibigay buhay sa silid. Isinaksak niya ang flash drive at pinanood ang mga dokumentong dumaan sa screen. Mga patunay na hindi lang pagnanakaw ang ginagawa ni Kenichi, kundi pati na rin ang pagtataksil sa tiwalang ibinigay ng kanyang ama. Biglang bumasag sa katahimikan ang malakas na tunog ng kanyang personal na telepono. Ang pangalang lumabas sa screen ay nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Kenichi Hernandez. Dahan-dahan niyang sinagot ang tawag, ngunit hindi siya nagsalita. Ginamit niya ang voice distorter na bahagi ng security system ng kanyang opisina na nagpababa at nagpalamig sa tono ng kanyang boses. Sato Group Silent Advisor? Kayo po ba ito? Ang boses ni Kenichi ay nanginginig, puno ng desperation at takot. Kailangan ko po ng tulong nyo. May mga butas sa audit na hindi ko maipaliwanag. Kung hindi niyo po ako tutulungan na itago ang mga records na ito, babagsak ako. Babagsak ang pamilya ko. Naramdaman ni Trini ang pamilyar na hapdi sa kanyang lalamunan. Ito ang boses na dati niyang pinakikinggan para sa kaunting lambing. Ang boses na 7 taon niyang sinunod ng walang reklamo. Ngunit ngayon, ang boses na ito ay tila isang maruming basura na nais niyang itapon. Bakit ko gagawin yun, Mr. Hernandez? Ang malamig na sagot ni Trini sa pamamagitan ng device. Ang Sato Group ay hindi tumatanggap ng mga palpak at mandaraya. Paranawan niyo na po, pagsusumamo ni Kenichi. Tila ba lumuluhod na ito sa kabilang linya? May asawa ako. May pamilya akong kailangang protektahan. Kahit para na lang sa dangal ng asawa ko. Nagkamali lang po ako ng kalkulasyon. Kaya ko itong bayaran kapag nakuha ko na ang posisyon ng Vice President. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trini. Ang asawang tinutukoy ni Kenichi ay marahil si Sienna, dahil para rito, hindi na kailanman naging asawa si Trini. Ang bawat salita ni Kenichi ay tila isang patunay kung gaano ito kawalang puso. Ang dangal ay hindi binabayaran, Mr. Hernandez. Ito ay pinaghihirapan, wika ni Trini. May isang bahagi sa kanyang puso na nais maawa. Ang bahagi ngang naging martyr sa loob ng 7 taon. Ngunit agad itong nilamon ng alaala ng sampal ni Doña Amalia at ng pagtalikod ni Kenichi sa kanya sa ospital. Natahimik ang kabilang linya sa loob ng ilang segundo. Tanging ang mabigat na paghinga ni Kenichi ang naririnig. Pagkatapos, sa isang mahinang boses na puno ng pagtataka, nagsalita muli ang lalaki. Sino po ba talaga kayo? Ang paraan nyo ng pagsasalita? Ang mga katagang ginagamit nyo?
Huminto si Kenichi. Tila ba may hinahalukay sa kanyang alaala? Bakit pamilyar ang boses mo? Para kang isang taong matagal ko ng pilit na kinakalimutan. Nanigas ang buong katawan ni Trini. Ang kanyang daliri ay nakapako sa button ng telponyo. Ang panganib ng kanyang disguise ay unti-unti nang lumalabas sa kontrol. Kung malalaman ni Kenichi ang totoo bago matapos ang kanyang plano, baka masayang ang lahat ng kanyang paghihirap. Huminga siya ng malalim, pinigilan ang bawat emosyon, at sa huling pagkakataon ay nagsalita ng may otoridad. Ang familiar sa akin, Mr. Hernandez, ay ang iyong kasakiman. Maghanda ka na para sa audit bukas. Iyon lang ang masasabi ko. Agad niyang pinutol ang tawag. Nanatiling nakahawak si Trini sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Ang bulong ng budi ay nagsisimula ng makipaglaban sa kanyang hangaring maghigante. Sapat na ba ang sakit para tuluyan niyang wasakin ang taong dati ay naging mundo niya? O ang boses ni Kenichi ay sadyang idinisenyo para muling sirain ang bawat tahi ng kanyang bagong pagkatao? Ang pinakamahirap na itago sa buong mundo ay hindi ang isang madilim na sikreto, kundi ang amoy ng kahirapan sa isang taong nagpapanggap na mayaman. Nakatayo si Doña Amalia sa harap ng kanyang malaking salamin, sinusubukang itago ang mga guhit ng pagod sa kanyang muka sa pamamagitan ng makapal na pulbos at matingkad na kulay ng lipstick. Isinuot niya ang kanyang pinakamalaking kwintas na perlas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya maramdaman ang bigat ng yaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tila pagsakal ng bawat butil nito sa kanyang leeg. Ang mga alahas na suot niya ngayon ay hindi na ang mga orihinal na kinuha niya sa kaba ng pamilya. Karamihan sa mga ito ay mga replika na lamang dahil ang mga tunay ay nasa pawn shop na naging pambayad sa kanyang lumolobong utang sa sugal. Ang katahimikan ng mansyon ng mga Hernandez ay biglang binuwag ng isang marahas at paulit-ulit na paghampas sa kanilang bakal na gate. Hindi ito ang magalang na doorbell ng mga bisita, kundi ang tunog ng babala. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Amalia ang tatlong lalaking nakasuot ng itim, may hawak na mga folder at hindi umaalis hanggat hindi sila pinapapasok. Doña Amalia! Lumabas ka riyan! Alam naming narito ka! Ang sigaw ng isa sa mga lalaki na umalingaw sa buong kalsada. Sapat na para lumabas ang mga tsismosang kapitbahay at magsimulang magbulungan. Dali-daling bumaba ang matanda. Ang kanyang mga takong ay mabilis na tumatama sa marmol na sahig habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Umalis kayo rito! Nakakaistorbo kayo sa mga kapitbahay. Wala akong utang sa inyo! Ang sigaw niya pagkapunta sa gate. Pilit na pinapanatili ang kanyang awtoridad kahit na ang kanyang boses ay pumipiyok sa takot. Wala. Ang 3 apartment na ginawa mong garantiya ay pasona ang palugit, Tonya. At ang balita namin, ang mga ito ay kasalukuyan ng binibili ng isang misteryosong kumpanya dahil sa hindi mo pagbabayad, sabi ng lalaki habang iwinawas-iwas ang isang papel sa kanyang mukha. Kung hindi ka makakapagbayad ng 10 milyon bago matapos ang linggong ito, kukunin namin ang bahay na ito. Handa ka na bang matulog sa kalsada? Eksaktong dumating ang sasakyan ni Kenichi. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang ina na halos himatayin sa gitna ng initan habang dinuduro ng mga estranjero. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na tumatalsik sa kanyang malinis na barong. Mama, anong nangyayari rito? Who are these people? Tanong ni Kenichi, ang kanyang boses ay puno ng pagkayamot at gulat. Kenichi, anak? Agad na lumapit si Amalia at humawak sa braso ng anak. Ang mga kuko nito ay nabaon sa tela ng polo ni Kenichi. Kasalanan ito ni Trinidad. Ang malas na babaeng yon. Simula nang umalis siya, lahat ng negosyo natin ay nagkaproblema. Siya ang nagbigay ng sumpa sa pamilyang ito. Dinala ni Kenichi ang kanyang ina sa loob ng bahay, matapos itaboy ang mga lalaki sa pamamagitan ng pangakong babayaran sila. Pagpasok sa sala, ang gulo ng bahay, na dati ay laging malinis noong naroon pa si Trini, ay sumalubong sa kanila. May mga alikabok sa lamesa,
at ang mga paso ng halaman ay tuyot na. Mama, hindi ito dahil kay Trinidad, sabi ni Kenichi habang hinahilot ang kanyang sentido. Audit na namin sa Sato Group bukas. Kapag nalaman nila ang ginawa namin ni Sienna, hindi lang bahay ang mawawala sa atin. Makukulong ako. Biglang nagbago ang anyo ni Doña Amalia. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang mapanganib na uri ng kasakiman. Nilapitan niya ang kanyang anak at hinawakan ang mukha nito. Tila ba hinihimok itong gumawa ng isang krimen? Kaya mo itong ayusin, Kenichi. Ikaw ang paborito ni Don Roberto. Nakawan mo ang kumpanya, anak. Kumuha ka ng sapat na pera para mabayaran ang utang ko at para maayos ang mga records nyo. Isipin mo ang dangal natin. Hindi tayo pwedeng maging pulubi sa harap ng mga kaibigan natin. Mas mabuti pang mamatay kaysa maging mahirap. Mama, baliw na ba kayo? That's embezzlement. Kapag nahuli ako, tapos na ang lahat. Hindi ka mahuhuli kung gagawin mo ang sinasabi ko. Isisi mo sa silent advisor. Isisi mo sa mga maliliit na empleyado. Gawin mo ang lahat, Kenichi. O ako mismo ang susunog sa bahay na ito bago pa nila makuha. Ang sigaw ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Trinidad sa kanyang madilim na opisina. Pinapanood sa kanyang computer screen ang real-time feed ng mga account ni na Amalia. Nakita niya ang bawat paglipat ng pera, ang bawat hiram ng utang, at ang bawat pagkakataon na ang pamilya Hernandez ay dahan-dahang nahuhulog sa kanyang patibong. Kinuha ni Trini ang isang maliit na gunting mula sa kanyang mesa at dahan-dahang pinutol ang isang piraso ng itim na sinulid na nakakalat sa kanyang lamesa. Ang tunog ng pagtalim ng metal ay tila isang hatol sa katahimikan. Minsan niyo akong pinilit na lumuhod dahil sa kahirapan. Bulong ni Trini. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ngayon, panuurin niyo kung paano kayo luluhod dahil sa sarili ninyong kayabangan. Sa huling bahagi ng gabi, isang tawag ang natanggap ni Trini mula sa kanyang mga tauhan sa Sato Group. Miss Trinidad, napansin po namin na may nag-access ng main server mula sa computer ni Mr. Hernandez. Sinusubukan po nilang baguhin ang mga transaksyon ng ghost projects. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Trini. Hayaan niyo silang ituloy. Siguraduhin niyo lang na ang bawat galaw nila ay nakatala. Handa na ba ang mga pulis para sa engagement party bukas? Opo, Miss Sato. Nakahanda na ang lahat. Napatitig si Trini sa kanyang sariling refleksyon sa bintana. Bukas, hindi lamang ang maskara ni Kenichi ang huhulog, kundi ang buong pundasyon ng pamilya Hernandez. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang puso na tila kumikirot. Isang bahagi na naalala ang isang Kenichi na minsan niyang minahal bago ito nilamon ng kasakiman. Kaya mo nga bang tuluyang wasakin ang taong naging dahilan ng iyong unang pag-ibig? O meron pa ring isang munting hibla ng kapatawaran na pilit humahadlang sa iyong huling pag-atake? Wala akong pakialam sa mga utang ng nanay mo, Kenichi. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan dahil lang sa kapabayaan at kamangmangan ninyong mag-ina. Kung kailangang ilaglag kita para isalba ang sarili ko, gagawin ko. Ang matinis na boses ni Sienna ay umalingaw-gaw sa loob ng marangyang kondo na binili nila gamit ang nakaw na pera. Ngunit sa pagkakataong ito, ang boses na dati ay tila musika sa pandinig ni Kenichi ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo si Kenichi sa gitna ng sala. Gulo-gulo ang buhok at namumugto ang mga mata. Habang pinapanood si Sienna na nagmamadaling mag-impake ng kanyang mga mamahaling bag at alahas. Sienna, akala ko ba mahal mo ako? Akala ko ba ay magkasama tayo sa hirap at ginhawa? Ang manghihinang tanong ni Kenichi. Ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Sienna bago ito humarap sa kanya ng may pandidire. Mahal? Kenichi, gumising ka! Minahal ko ang posisyon mo. Minahal ko ang perang akala ko ay wala ng katapusan. Pero ngayong, amoy lupa na ang karir mo
at amoy kulungan na ang pamilya mo. Sa tingin mo ba ay mananatili ako? Hindi ako tanga na katulad ni Trinidad na magpapakaputa sa trabaho para lang sa isang lalaking walang bayag na katulad mo. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng kanyang madilim na opisina sa Sato Group, nakaupo si Trinidad habang nakasuot ng noise-canceling headphones. Naririnig niya ang bawat salita, ang bawat hikbi, at ang bawat pagmura sa pamamagitan ng maliit na wiretap na ipinalagay niya sa kondo. Ang bawat salitang binitawan ni Sienna ay tila isang malakas na hampas sa kanyang nakaraan. 7 taon siyang naging tanga sa paningin ng mga ito. 7 taon na itinuring niyang sakripisyo, ngunit para sa kanila, isa lamang itong katatawanan. Dahan-dahang hinawakan ni Trini ang isang lumang litrato na itinago niya sa ilalim ng kanyang table. Litrato nila ni Kenichi noong araw ng kanilang kasal. Ang kanyang sariling mukha sa litrato ay puno ng pag-asa, habang si Kenichi ay nakangiti ng may kasinungalingan. Kinuha niya ang isang karayo mula sa kanyang maliit na sewing kit at dahan-dahang itinusok ito sa mukha ni Kenichi sa larawan. Hindi niya naramdaman ang sakit sa kanyang daliri nang aksidente itong matusok. Ang tanging naramdaman niya ay ang lamig ng kanyang sariling puso. Ganito pala ang tunay na kulay ng inyong pag-ibig. Bulong ni Trini sa katahimikan ng silid. Isang disenyong gawa sa maruming sinulid na madaling maputol kapag hinila ng katotohanan. Nabalik ang kanyang atensyon sa audio feed nang makarinig siya ng tunog ng pagkabasag ng isang plorera. Isang marahas na ingay na nagpapakita ng desperasyon ni Kenichi. Ngunit mas matindi ang ingay sa loob ng isipan ni Trini. Ang bawat alaala ng pagmamahal niya kay Kenichi ay tila unti-unting sinusunog ng katotohanang naririnig niya ngayon. Ang lalaking ipinaglaban niya ay kasalukuyang nakikipag-away sa babaeng naging mitya ng kanyang pagbagsak. At sa gitna ng lahat ng ito, wala siyang naramdamang awa. Bakit mo siya tinitingnan? Ang biglang sigaw ni Sienna sa audio feed. Napansin ni Sienna na hawak ni Kenichi ang isang lumang panyo na may borda ng pangalan ni Trinidad. Isang panyong itinago ni Kenichi sa kanyang bulsa nang hindi niya namamalayan. Wala kang pakialam, sigaw ni Kenichi. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Si Trini, kahit kailan hindi niya ako iniwan ng ganito. Kahit kailan hindi niya ako tinalikuran, kahit wala na kaming makain. E di balikan mo siya, magmakaawa ka sa mananahing yon. Pero sigurado ako, kahit aso ay hindi ka natatanggapin yon. Ang huling hirit ni Sienna bago marinig ang tunog ng pagbagsak ng pinto. Naiwan si Kenichi na mag-isa, umiiyak sa gitna ng kanyang gumuho na mundo. Sa opisina ni Trini, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang headphones. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa kanya. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga bituing hindi maabot. Hanggang kailan niya ba kayang magpanggap ng isang tao na siya ay buo, kung ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sadyang pinunit ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa bawat patak ng luha ni Kenichi na narinig niya, tila may isang bahagi ng kanyang sariling sugat ang dahan-dahang naghihilom. Ngunit may kasamang pait na hindi kailanman mawawala. Isang tanong ang nananatiling nakasabit sa hangin. Tila isang sinulid na naghihintay na maputol. Kung bukas ay luluhod si Kenichi sa kanyang paanan, handa na ba siyang maging ang Trinidad na nagpapatawad o mananatili siyang ang Trinidad Sato na ang tanging layunin ay ang makitang dumanak ang huling patak ng dangal ng pamilya Hernandez? Ang bawat tusok ng karayom sa tilang ito ay tila isang panalangin para sa aking sariling kaluluwa at isang hatol para sa mga taong pumatay sa aking pagkatao. Sa loob ng kanyang pribadong silid sa mansyong Sato, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makinang panahi. Isang tunog na dati ay simbolo ng kanyang pagpapakababa, ngunit na yon ay himig na ng kanyang muling pagbangon. Hawak ni Trinidad ang isang mahabang bihisang gawa sa pinakamahal na telang ginto. Ito ang magiging huling obra maestra niya. Hindi ito para sa isang kliyenteng nagmamadali at lalong hindi ito para sa isang asawang hindi marunong magpasalamat.
Ito ay para sa kanya. Pinagmasdan ni Trini ang kislap ng mga kristal na isa-isa niyang ibinuburda sa laylayan ng gown. Ang bawat butil ay tila isang patak ng luha, nangatuyo na at naging matigas na bato. 7 taon siyang nanahi para sa iba. Ngayon, itatahi niya ang sarili niyang balute. Anak, kailangan mo ring magpahinga. Bukas na ang gabing hinihintay ng lahat. Ang malambot na boses ni Don Roberto ay bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa pintuan, nakamasid sa kanyang anak na tila isang manghahabi ng tadhana. Hindi ako napapagod, Papa, sagot ni Trini nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang ginagawa. Ang pagod na naramdaman ko sa loob ng 7 taon ay hindi kayang tumbasan ng ilang oras na pagpupuyat para sa gabing ito. Gusto ko, sa bawat hibla ng suot ko bukas, makita nila ang Trinidad na kailanman ay hindi nila kayang maabot. Lumapit si Don Roberto at hinaplos ang buhok ng anak. Handa na ang lahat, Trinidad, ang mga ebidensya, ang mga pulis, at ang mga stockholders. Wala nang kawala ang pamilya Hernandez. Pero gusto kong itanong sa'yo, pagkatapos ng lahat ng ito, magiging masaya ka na ba? Napatigil ang kamay ni Trini. Ang karayom ay nanatiling nakatusok sa gintong pela. Tumingala siya sa kanyang ama at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang malalim na balon ng pait na hinaluan ng liwanag. Hindi ko alam kung saya ang tamang salita, Papa. Pero alam ko na sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Gusto ko lang na kapag natapos ang gabing ito, wala nang iisang tao ang magsasabi sa akin na ang kahirapan ko ay isang kasalanan. Dahan-dahang tumayo si Trini at iniladlad ang gown sa harap ng malaking salamin. Ang ginto ng tela ay tila nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Sa bawat anggulo, ang disenyo ay nagpapakita ng lakas at dangal. Isang reyna ang handang bawiin ang kanyang trono. Habang hinihimas niya ang bawat tahi, naalala ni Trini ang huling anibersaryo nila ni Kenichi. Ang gabi kung saan naghintay siya sa ospital habang bitbit ang isang relong pinag-ipunan niya ng matagal. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang relong iyon ay simbolo ng kanyang pagiging alipin. Ang gown na ito ay simbolo ng kanyang kalayaan. Bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang isang maliit na folder. Naroon ang listahan ng mga ari-arian ng pamilya Hernandez na kasulukuyan ng nasa ilalim ng kanyang pangalan. Ang bahay na nagtaboy sa kanya, ang mga apartment na naging saksi sa kanyang paghihirap. Lahat ng iyon ay pag-aari na niya. Bukod sa gown na ito, may isa pa akong inihandang regalo para sa engagement party nila bukas. Bulong ni Trini, ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagdadala ng babala. Isang regalong hinding-hindi nila makakalimutan hanggang sa huling hininga ng kanilang dangal. Eksaktong tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Santi, ang anak ng mananahi. Misato, nakapasok na kami sa catering team. Ang bawat screen sa ballroom ay kontrolado na namin. Hinihintay na lang namin ang hudyat mo. Pinatay ni Trini ang ilaw sa kanyang silid. Ngunit, ang ningning ng gintong gown sa gitna ng dilim ay nanatiling buhay. Ang bawat hibla ay tila bumubulong ng katotohanang malapit ng sumabog. Handa na ang entablado. Handa na ang mga tauhan. At higit sa lahat, handa na ang Trinidad Sato na ipakita sa mundo kung ano ang nangyayari kapag ang isang babaeng binaliwala ay natutong lumaban gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit sa likod ng lahat ng paghahandang ito, may isang takot na pilit itinatago ni Trini sa kanyang puso. Paano kung sa sandaling magkita sila ni Kenichi, ang galit niya ay biglang mapalitan ng isang pangungulila? Kaya nga ba ng isang gintong gown na protektahan ng isang pusong sadyang marupok pagdating sa usapin ng nakaraan? Sinasabi nilang ang ginto ay hindi nasusunog. Pero ngayong gabi, ang gintong suot ko ang susunog sa bawat kasinungalingang itinayo ninyo. Ang bawat pagtama ng kanyang suot na takong sa makintab na marble ng Grand Ballroom ay tila isang hatol na umuukit sa katahimikan ng buong palapag. Habang naglalakad si Trinidad sa gitna ng naglalakihang mga chandelier, nararamdaman niya ang bawat mata na nakatitig sa kanya.
Ang kanyang gintong gown na maingat ding tinahi sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa ay nagniningning na tila isang buhay na apoy sa ilalim ng mga kristal na ilaw. Sa dulo ng bulwagan, nakatayo ang pamilya Hernandez. Si Kenichi, na mukhang kagalang-galang sa kanyang itim na barong, ay kasalukuyang nakikipagtawanan sa mga maimpluwensyang panauhin. Katabi niya si Sienna, na nakasuot ng matingkad na pulang damit, isang kulay na tila sumisigaw ng pagtatagumpay. Ngunit ang kislap sa kanilang mga mata ay biglang natunaw nang ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Mga panauhin, isang karangalan na ipakilala sa inyo ang nag-iisang tagapagmana ng Sato Group, ang aming Chief Strategic Advisor, Miss Trinidad Sato. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Kenichi. Ang baso ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nanginig hanggang sa tumulo ang likido sa kanyang mga daliri. Ang babaeng naglalakad sa harap niya, ang babaeng may matatayoy na balikat, may koronang itim na buhok, at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, ay hindi ang mananahing itinaboy niya sa ulan. Trini? Ang tanging salitang lumabas sa labi ni Kenichi, isang bulong na halos hindi marinig sa gitna ng bulong-bulungan ng mga tao. Sa tabi niya, si Doña Amalia ay tila nakakita ng isang multo. Ang basong hawak ng matanda ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri at nagkadurog-durog sa sahig na lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa musika ng orkestra. Ang puting mukha ni Amalia ay naging mas maputla pa kaysa sa kanyang mga perlas. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, hindi makapaniwala na ang malas na mananahi na sinampal niya sa ospital ay ang babaeng kasalukuyang may hawak ng kanilang kapalaran. Huminto si Trini sa harap nila. Isang distansya lamang ang pagitan, ngunit tila may isang malalim na bangin na naghihiwalay sa kanila. Tiningnan niya si Sienna, na ngayon ay halatang nanginginig ang mga tuhod sa takot at ingit. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang paningin kay Kenichi. "Magandang gabi, Mr. Hernandez." Ang boses ni Trini ay kasing lamig ng bakal, ngunit may kasamang tamis ng isang huling paghuhukom. "Salamat sa pagdalo sa gabing ito. Inaasahan kong magugustuhan niyo ang huling disenyo na inihanda ko. Lalo na ang bahagi kung saan ang bawat hibla ng inyong mga plano ay unti-unti nang nalalagas." "Anong ibig mong sabihin, Trini? Bakit mo ito ginagawa?" Ang nauutal na tanong ni Kenichi, habang pilit niyang hinahanap ang dating Trinidad sa likod ng mga matang iyon. Hindi sumagot si Trini. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at itinuro ang malaking screen sa likuran ng entablado. Ang kislap ng kanyang gintong gown ay lalong tumindi habang ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Ang bawat panauhin sa ballroom ay tumahimik, naghihintay sa susunod na mangyayari. "Hindi ko ito ginagawa, Kenichi," bulong ni Trini, sapat lang para marinig ng pamilya Hernandez sa gitna ng nakabibinging katahimikan. "Kayo ang gumawa nito sa sarili niyo. Ako lang ang tumapos sa tahi na sinimulan ninyo 7 taon na ang nakalilipas." Isang mabilis na pag-flash ng liwanag ang lumitaw sa malaking screen. Hindi ito mga litrato ng tagumpay ng kumpanya. Ito ay isang bagay na magpapabagsak sa bawat pader na itinayo ng pamilya Hernandez. Ang mga kamay ni Kenichi ay naging malamig na tila yelo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang matinding takot na hindi niya kailanman naramdaman. Sa isang saglit, ang bawat mata sa loob ng ballroom ay hindi na nakatingin sa ganda ni Trinidad, kundi sa katotohanang kasalukuyan nang lumalabas sa screen. Ano ang nakita ni Kenichi sa screen na nagpabagsak sa kanyang huling pag-asa? At habang ang buong mundo ay nakatingin, handa na ba si Trinidad na bitawan ang huling salita na tuluyang sisira sa pangalan ng mga Hernandez? O mayroon pang mas matinding sorpresang nakatago sa ilalim ng kanyang gintong gown? Iyan ba ang halaga ng 7 taon nating pagsasama, Kenichi? Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa kumpanya ng aking ama ay katumbas lamang ng bawat luhang hinayaan mong pumatak sa aking mga mata. Ang boses ni Trinidad ay hindi sumigaw. Ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom,
mas matalas pa sa tunog ng basag na kristal. Sa malaking screen, ang bawat dokumento ng kanilang mga ghost projects ay isa-isang lumalabas. Kasunod ang mga audio recording ni Kenichi at Sienna habang pinagtatawanan ang katangahan ni Don Roberto. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay ang video footage sa labas ng isang hotel kung saan kitang-kita ang paglalambingan ng dalawa habang si Trini ay nasa ospital at tinitiis ang sampal ni Doña Amalia. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila isang malakas na huni ng mga bubuyog na dahan-dahang lumalakas. Ang hiya, ang matinding kahihiyang pilit na iniiwasan ng pamilya Hernandez ay tuluyan ng lumamon sa kanila sa harap ng buong Zoe Tunglu ng Maynila. Hindi totoo yan, fake news yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan dahil sa selos. Ang hiyaw ni Sienna, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Sinubukan niyang lumapit sa screen para patayin ito, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga security guard. Si Kenichi ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Tumingin siya sa kanyang ina, si Doña Amalia, na ngayon ay nakahawak sa kanyang dibdib habang pilit na humihinga ng malalim. Ang mga perlas sa leeg ng matanda ay tila naging mga kadenang humihila sa kanya pababa sa lupa. Wala na ang kintab ng kayabangan sa mukha ni Amalia. Ang tanging natira ay ang putla ng isang reynang nawalan ng trono. Trini, makinig ka. Maari nating pag-usapan ito. Ang nauutal na pagsusumamo ni Kenichi habang dahan-dahang lumalapit sa entablado. Alam kong galit ka, pero isipin mo ang 7 taon natin. Isipin mo ang pamilya natin. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Trini. Pamilya? Kenichi, kailan niyo ba ako itinuring na pamilya? Nung pinagtatrabaho niyo ako ng lampas 20 oras para lang may maipang sugal ang nanay mo? O nung hinayaan mong itapon ang mga gamit ko sa ulan na parang basura? Dahan-dahan siyang bumaba sa entablado. Ang bawat hakbang ng kanyang gintong gown ay tila isang babala. Huminto siya sa harap ni Doña Amalia. Tiningnan niya ang matanda sa mga mata. Ang parehong mga mata na dati ay puno ng panghahamak. Ang sabi niyo po noon, Doña Amalia, ang dumi-dumi ko. Bulong ni Trini. Ang boses ay puno ng pait. Sino po ang madumi ngayon? Ang mananahing may malinis na konsensya? O ang matronang nabubuhay sa nakaw na yaman at utang? Hindi nakasagot si Amalia. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. At sa isang saglit, ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ni Trini. Hindi ito pagluhod ng pagsisisi, kundi pagluhod ng isang taong tuluyan nang nawasak ang dangal. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. 3 lalaking nakasuot ng barong at may dalang mga warrant of arrest ang pumasok. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa marmol ay tila huling martsa para sa pamilya Hernandez. Mr. Kenichi Hernandez at Miss Sienna Valderrama, sumama kayo sa amin para sa kasong embezzlement at falsification of public documents, wika ng opisyal. Habang kinakabitan ng posa si Kenichi, ang kanyang paningin ay nanatiling nakapako kay Trini. Nakita niya ang babaeng minsan niyang minaliit, na yon ay nakatayo ng tuwid, nagniningning sa kanyang gintong kasuotan at may hawak na kapangyarihang hindi niya kailanman kayang abutin. Trini, patawarin mo ako. Ang huling bulong ni Kenichi bago siya dahan-dahang hinila ng mga pulis palayo sa liwanag ng ballroom patungo sa dilim ng kanyang kinabukasan. Naiwan si Trinidad na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang ama, si Don Roberto, ay lumapit at inakbayan siya. Doon, sa harap ng lahat, naramdaman ni Trini ang isang kakaibang ginhawa. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, ang bawat hibla ng kanyang gown ay tila may dalang bigat. Ang bigat ng katotohanang sa bawat pagtatapos ng isang laban, laging may bahagi ng puso na nananatiling sugatan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Wala na ang mga mansa ng langis, wala na ang dumimang makina, ngunit ang mga kalyo ng kanyang karanasan
ay mananatiling saksi sa kanyang paglalakbay. Tapos na nga ba ang lahat? O ang pagbagsak ng mga Hernandez ay simula pa lamang ng isang mas mahabang proseso ng paghilom para kay Trinidad Sato. Ang bawat rehas ay hindi lamang gawa sa bakal. Kung minsan, ang mas matinding bilangguan ay ang mga pagsisising huli na para itama. Nakatayo si Trinidad sa harap ng isang makitid at malamig na silid sa loob ng detention center. Ang amoy ng lumang pintura at pag-asa na unti-unti nang nauubos ay bumabalot sa paligid. Malayo ito sa bango ng mga bulaklak sa ballroom noong nakaraang gabi. At mas malayo sa amoy ng sinulid na dati ay nag-uugnay sa kanila. Sa kabila ng makapal na salamin, nakaupo si Kenichi. Ang kanyang dating maayos na barong ay napalitan ng isang orange na uniforme na tila lalong nagpaputla sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay bagsak at may malalalim na itim na bilog sa ilalim. Nang makita niya si Trini, dahan-dahang nanginig ang kanyang mga labi. "Trini, pumunta ka." Ang boses ni Kenichi ay paos at halos hindi lumabas sa intercom. Akala ko, hinding-hindi mo na ako gugustuhing makita pa." Hindi agad sumagot si Trini. Pinagmasdan niya ang lalaking 7 taon niyang itinuring na buhay. Hinahanap niya ang pamilyar na kislap ng pag-ibig sa kanyang puso. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at malamig na katahimikan. Ang bawat sugat na ibinigay nito sa kanya ay tila naging matitigas na pilat na hindi na kayang buksan muli. "Nandito ako para sa huling pagkakataon, Kenichi." Ang boses ni Trini ay mahinahon, walang galit, ngunit wala ring init. "Gusto ko lang makita kung nahanap mo na ba ang sagot sa tanong mo. Masaya ka ba sa naging kapalit ng dangal mo?" Yumuko si Kenichi. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang tahimik na paghikbi. "Patawarin mo ako, Trini. Nabulag ako. Akala ko ang yaman at kapangyarihan ang magbibigay sa akin ng lahat. Pero ngayong narito ako, ang tanging naalala ko ay ang mga gabing nagluluto ka ng hapunan para sa akin, kahit pagod ka na mula sa pananahi. Yun pala ang tunay na yaman na itinapon ko." "Huli na ang pagsisisi, Kenichi," wika ni Trini, habang dahan-dahang inilalagay ang kanyang palad sa salamin, hindi para hawakan ang kamay nito, kundi para maramdaman ang hangganan ng kanilang ugnayan. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero hindi ko makakalimutan ang bawat patak ng luha na hinayaan mong dumanak. Inabot ni Kenichi ang salamin. Tila pilit na inaabot ang nakaraan na kailanman ay hindi na babalik. Sina Mama, si Sienna, wala na sila, Trini. Iniwan na nila ako. Ikaw lang ang natatanging tao na tunay na nagmahal sa akin ng walang kapalit. At yon ang huling pagkakamaling ginawa ko, Kenichi. Ang mahalin ang isang taong hindi marunong magpahalaga sa sarili niyang dangal, sagot ni Trini. Tumayo na si Trini. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang huling hudyat. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya muli. Nakita niya ang isang batang babae na lumapit sa isa pang bisita sa kabilang lamesa. Anak ito ng isa sa mga mananahi na tinulungan niya noong siya ay nasa tondo pa. Ang bata ay may hawak na maliit na manika na gawa sa mga scrap na tela, isang simbolo ng simpleng kaligayahan. Sa sandaling iyon, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Trini. Isang tunay na ngiti. Ang kanyang misyon ay hindi lamang ang wasakin ang mga Hernandez, kundi ang muling buiin ang sarili niyang buhay at ang buhay ng mga taong katulad niya. Paalam, Kenichi, sa paglabas ko sa pintong ito, iiwan ko na rin ang pangalang Trini Hernandez. Mula ngayon, ako na si Trinidad Sato, ang mananahi na muling nahanap ang kanyang sariling sinulid. Lumabas si Trini sa gusali. Ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya, mainit at nagbibigay ng bagong pag-asa. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang hangin na humahaplos sa kanyang buhok. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib.
Wala na ang anino ng nakaraan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa detention center, may isang maliit na asul na bulaklak na naiwan sa upuan sa tabi niya. Isang bulaklak na bigay ng bata kanina bilang pasasalamat. Hinawakan ni Trini ang talulot nito at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang tunay na kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanyang paglisan, hindi niya napansin ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa kabilang panig ng kalsada. Isang taong matagal na ring naghihintay para sa kanyang muling pagsilang. Tapos na nga ba ang lahat? O mayroon pang bagong kabanata na naghihintay sa labas ng mga pader ng kanyang paghihigante? Hindi lahat ng sugat ay kailangang maghilom sa pamamagitan ng pagkalimot. Kung minsan, ang pinakamabisang gamot ay ang paggamit ng mga pilat upang magsilbing gabay sa iba. Ang liwanag ng umaga ay malayang nanunuot sa malalaking bintana ng bagong gusali ng Sato Foundation for Women. Sa loob, ang hangin ay hindi na amoy ng luma at maduming langis ng makina, kundi amoy ng bagong telang koton at sariwang pag-asa. Nakatayo si Trinidad sa gitna ng malawak na silid. Pinapanood ang 10 kababaihan na masayang nag-uusap habang maingat na itinatahi ang kanilang mga pangarap. Ang tunog ng mga makinang panahi ay hindi na isang mabigat na kadena para sa kanya, kundi isang maayos na kanta na nagpapakita ng kanilang pagkakaisa. Isang matandang babae, si Aling Maring, na dating nakaranas ng pang-aabuso mula sa kanyang pamilya, ang lumapit kay Trini dala ang isang pulang tela. "Ma'am Trini, tignan niyo po ang tahi ko. Sa wakas, nakuha ko na ang tamang sukat. Hindi na po ito basta-bastang mapuputol." Hinawakan ni Trini ang tela at ngumiti ng buong puso. "Napakahusay, Aling Maring. Tandaan mo, ang bawat diretso mong tahi ay simbolo ng iyong paninindigan. Wala nang sinuman ang pwedeng bumali sa iyong gawa." Habang naglalakad siya patungo sa kanyang opisina, napatigil si Trini sa harap ng isang portrait ng kanyang ama, si Don Roberto. Ang matanda ay kasalukuyan ng nagpapahinga sa kanilang rest house sa Tagaytay, malayo sa ingay ng kumpanya, at iniwan na sa kanya ang buong pamamahala ng Sato Group. Ngunit higit sa yaman, ang pinakamahalagang pamana nito ay ang pagbabalik ng kanyang sariling danggal. Kinuha ni Trini ang isang folder sa kanyang mesa. Ito ang huling ulat tungkol sa pamilya Hernandez. Si Doña Amalia ay kasulukuyang naninirahan sa isang maliit na paupahan sa probinsya, malayo sa Karangyaan, habang si Kenichi ay nagsisimula na sa kanyang mahabang sentensya sa kulungan. Wala siyang naramdamang katuwaan sa kanilang pagbagsak, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang katarungan ay dumarating sa tamang panahon. "Trinidad?" ang tawag ng isang pamilyar na boses mula sa pintuan. Lumingon siya at nakita si Santi. Ang lalaki ay nakasuot ng maayos na polo at may hawak na isang maliit na seedling ng rosas. "Sabi ng nanay ko, kailangan mo raw ng bagong buhay dito sa opisina mo, para raw laging sariwa ang paligid." Tumawa si Trini. Isang tunog na dati ay napakahirap marinig mula sa kanya. "Salamat, Santi. At salamat sa lahat ng tulong mo. Kung hindi dahil sa inyo ni Aling Rosa, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim." "Nararapat ka sa liwanag, Trini," seryosong sagot ni Santi. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. "Dahil ikaw ang nagturo sa amin na ang isang mananahi ay hindi lang gumagawa ng damit. Sila ang bumubuo ng kinabukasan." Nang hapon ding iyon, pumunta si Trini sa dalampasigan malapit sa kanilang mansyon. Umupo siya sa buhanginan habang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kulay ng langit, isang timpla ng ginto, lila at kahel, ay tila ang disenyo ng telang pinapang-arap niyang gawin noon bata pa siya. Inalis niya ang kanyang sapatos at hinayaan ng tubig dagat na humaplos sa kanyang mga paanan. Sa bawat hampas ng alon, nararamdaman ni Trini na unti-unting tinatangay ang huling bakas ng kanyang kapaitan. Ang Trinidad na naging alipin ng pag-ibig ay wala na. Ang Trinidad na naghiganti ay tapos na rin sa kanyang misyon. Ang nakatayo ngayon
ay isang babaeng buo, may sariling tinig, at may pusong marunong ng magpatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sariling kapayapaan. Hinawakan niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Hindi singsing ng kasal, kundi isang singsing na may tatak ng pamilya Sato. Ito ang sumpaan niya sa kanyang sarili, na hinding-hindi na siya papayag na maging anino ng ibang tao. Habang unti-unting dumidilim, isang maliit na bituin ang lumitaw sa langit. Tumingala si Trini at huminga ng malalim. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maayos ng nakatahi. Wala ng mga butas, wala ng mga tastas. Handa na ako, bulong niya sa hangin. Handa na akong magmahal muli. Pero sa pagkakataong ito, uunahin ko muna ang babaeng nakikita ko sa salamin. Ang kwento ni Trinidad ay hindi natatapos sa isang engrandeng kasalan, kundi sa isang tahimik na panimula ng isang malayang bukas. Dahil sa dulo ng bawat sakit, laging may isang kamay na handang humawak muli sa karayom upang tahiin ang isang mas magandang tadhana. Ang buhay ay parang isang piraso ng tela na may iba't ibang kulay at tekstura. May mga bahaging magaspang, may mga bahaging madulas, at may mga bahaging sadyang kailangang punitin upang makabuo ng isang mas magandang disenyo. Lumipas ang 3 taon mula nang gumuho ang mundo ng mga Hernandez at muling naitatag ang dangal ng mga Sato. Sa loob ng malawak na hardin ng mansyon, habang ang amoy ng mga namumukadkad na sampaguita ay humahalo sa preskong hangin ng hapon, nakaupo si Trinidad sa kanyang paboritong silya. Hawak niya ang isang maliit na burda, isang simpleng disenyo ng isang ibon na lumilipad palabas ng isang hawla. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat tusok niya ng karayom ay may kasamang katiyakan at kapayapaan. Napatawad na ba niya sila? Isang malalim na hininga ang pinakawala ni Trini habang pinagmamasdan ang malawak na langit. Oo, napatawad na niya si Kenichi, si Doña Amalia at pati na si Sienna. Ngunit ang kapatawarang iyon ay hindi isang tulay para sa muling pagbabalik, kundi isang pinto na tuluyan na niyang isinara. Napatawad niya sila hindi dahil nararapat sila sa kanyang awa, kundi dahil nararapat ang kanyang puso sa katahimikan. Ang pagbitaw sa galit ang naging pinakamahalagang tahi na ginawa niya para sa kanyang sariling kaluluwa. Nahanap na ba niya ang tunay na kapayapaan? Sa bawat pagbisita niya sa Sato Foundation, sa bawat ngiti ng mga mananahi na muling nakatayo sa sarili nilang mga paa, nararamdaman ni Trini ang sagot. Ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo sa nakaraan, kundi ang kakayahang tumingin sa mga pilat ng walang nararamdamang hapdi. Siya ay payapa na dahil alam niyang hindi na kailanman muling mababawasan ang kanyang halaga ng opinyon ng ibang tao. Anong aral ang maiiwan sa mga taong nakinig sa kanyang kwento? Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, tila bumubulong ang hangin ng isang paalala. Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa haba ng kanyang pagtitiis sa isang maling relasyon o sa yaman ng pamilyang kanyang kinabibilangan. Ang tunay na dangal ay nagmumula sa lakas na tumayo kapag ikaw ay itinumba, at sa talinong hawakan ang sarili mong gunting upang putulin ang mga ugnayang sumasakal sa iyong pagkatao. Huwag mong hayaang ang ibang tao ang magdisenyo ng iyong buhay. Ikaw ang may hawak ng karayom at sinulid. Lumapit si Don Roberto at marahang ipinatong ang kamay sa balikat ng anak. Trinidad, oras na para sa hapunan. Nandito na rin si Santi, dala ang mga paborito mong kakanin. Numiti si Trini, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Susunod na ako, Papa. Itatali ko lang ang huling bahagi ng burdang ito. Sa huling pagkakataon, hinila ni Trini ang sinulid upang i-lock ang disenyo. Ang ibon sa tela ay mukhang handa ng lumipad. At sa puso ni Trinidad Sato, wala nang anumang tanikala ang natitira. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay maayos na, matibay, at higit sa lahat, malaya. Tapos na ang kwento ng mananahi na naging reyna. Ngunit ang kanyang pamana
ay mananatiling buhay sa bawat babaeng natututong tahiin ang sarili nilang tadhana mula sa mga basahan ng kanilang kahapon. Ang ibon sa burda ay malaya na. Katulad ng pusong sa wakas, ay nahanap na ang sariling ritmo ng kapayapaan. Wala ng mga buhol, wala ng mga tastas. Tanging ang malinis na tahi ng isang bagong simula ang natitira sa tilang ito ng tadhana. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Trinidad. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha nang balikan ko ang gabing etapa ng pamilya Hernandez, ang kanyang maleta sa gitna ng ulan. Ramdam ko ang bawat hapdi ng sampal ni Doña Amalia at ang buwan ng pagod ni Trini sa harap ng kanyang makinang panahi. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hinabi ko ng may matinding pag-iingat at damdamin dahil alam ko na sa bawat sulok ng mundo, may mga tunay na Trinidad na kasalukuyang nakikipaglaban para sa kanilang sariling halaga. Ang mga karakter na ito ay hangos sa mga totoong hibla ng buhay. Mga babaeng inakala ng iba na madaling mapuputol. Ngunit napatunay ang mas matibay pa sa anumang sutla. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Trinidad, kaya nyo rin bang magpatawad nang hindi bumabalik sa nakaraan? O pipiliin nyo bang manatili sa anino ng galit? Nais ko ring malaman, nasaan ka ngayon habang nakikinig sa aming kwento? Nagluluto ka ba para sa iyong pamilya? Nagtitiklop ng mga damit? O marahil ay nagpapahinga matapos ang isang mapagod na araw? Ibahagi nyo ang inyong mga karanasan at saloobin sa aming comment section. Dito sa ating munting komunidad, palaging may mga tainga na handang makinig at pusong handang umunawa. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang audio na ito sa inyong mga kaibigan upang mas marami pang mga kababaihan ang makahanap ng lakas mula sa kwento ni Trinidad. Nawai manatiling matatag ang inyong mga kamay sa paghawak sa karayom ng inyong sariling buhay. Tandaan nyo, kayo ang nagpapasya kung anong disenyo ang nais niyong ipakita sa mundo. Hanggang sa susunod nating pagkikita at pagbabahagi ng mga kwentong puno ng aral at pag-asa. Pamagat ng kwento, ang Reynang Mananahi. Muling paghabi ng tastas na dangal. Paalala. Ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, na nilikha para sa layuning libangin ang mga tagapakinig at maghatid ng positibong mensahe sa buhay.